قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن wala wa ba'd. Lahat ng papuri, pasasalamat ay nauukol lamang sa dakilang tagapaglikha, ang Allahu subhanahu wa ta'ala. Naway ang kaniyang pagpapala, habag, kapayapaan ay mapasa kaniyang huling propeta at sugo na si Propeta Muhammad, sa kaniyang pamilya, sa kaniyang mga kasamahan at sa lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, welcome muli sa ating palatuntunan, Madrasa Alimnil Islam, paaralan, ituro mo sa akin ang Islam. Alhamdulillah, natapos tayo sa ating paksa sa nakaraang lecture natin, nakaraang episode, sa ating pang-10 yugto o kabanata sa ating palatuntunan, sa ating subject na fiqh sa unang antas o level 1, natalakay natin ang mashul khuffain o yung pagpupunas sa medyas o anumang kasuotan sa paa. At ngayon, sa maikling oras na ito, ang ating tatalakayin at ito ang panglabing isa sa ating palatuntunan sa ating subject na fiqh, ang kabilang sa mga naunang natalakay natin na tahara, paglilinis. At kung naalala natin sa pangsyam na yugto ng ating subject na tahara, paglilinis, natalakay natin doon ang hadath asghar, ang maliit na o tinatawag natin na minor state of impurity, na ito ay tinatawag na hadath asghar, ang nasa kalagayan ng maliit na dumi. So ngayon naman, ang ating tatalakayin at kabilang ito sa tahara, paglilinis, ay ang hadath akbar, nasa kalagayan ng malaking dumi o major state of impurity, na kung saan ito ay nangangailangan ng ghusl o paliligo. At kung natatandaan natin na ang hadath asghar, maliit na kalagayan ng dumi, ay nangangailangan ng udu, kung saan kapag ang isang Muslim ay nasa state of impurity na ito, maliit na kalagayan ng dumi, siya ay nangangailangan ng udu, ablution, sapagkat ito ay maliit na state of impurity. Pero dito sa hadath akbar ay hindi sapat ang pagsasagawa ng udu, kung saan nangangailangan ng isang Muslim ng tinatawag na ghusl o paliligo. At alam natin, mga kapatid, na ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paglilinis, tahara, sa anumang panahon, oras, lalo na kapag tayo ay haharap sa ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, upang magsagawa ng sala o pagdarasal. At ang isang Muslim, isang mananampalataya, kinakailangang maging malinis. At kabilang dito sa ating paksa na hadath akbar, ay nandito yung mga bagay na kung saan kapag nangyari o nagawa ng isang Muslim, kinakailangan niya ng ghusl o paliligo bago siya magsagawa ng sala, bago siya humawak ng Quran o magbasa ng Quran, bago siya magtawaf sa Kaaba, o di kaya ay
bago siya pumasok sa masjid, sapagkat hindi pwedeng manatili sa masjid ang nasa state of major impurity na tinatawag natin na hadath akbar, yung nasa kalagayan ng malaking dumi. Ano ang mga bagay na ito na kung saan nangangailangan ng ghusl, nangangailangan ng kumpletong pagliligo? Una ay ang paglabas ng tinatawag na mani sa Arabic, na ito ay similya. Kapag ito ay lumabas na pabulwak, dahil sa kasiyahan ng pagnanasa, maging sa ano pa mang pamamaraan, at sa lahat ng mga kalagayan, maging gising man o natutulog, ang mani, ito ay yung lumalabas. No? At alam natin yan, yung similya, kapag ito'y lumabas, nasa kalagayan na siya gising o natutulog, bago siya magsagawa ng sala, obligado sa kanya ang paliligo o tinatawag na ghusl. Pangalawa, nangangailangan ng ghusl, paliligo, ay ang pagtatalik o pakikipagtalik sa asawa. At dito, sabi ng mga ulama, ang ating mga pantas sa Islam, kahit walang lumabas na similya, ay obligado na sila ay maligo bago sila magsagawa ng sala at iba-iba pang mga bagay na nangailangan ng paliligo o kaya ay ghusl. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, wa in kuntum junuban fattahharu. Nang ibig sabihin sa kanyang kahulugan, kung kayo ay nasa kalagayan ng janaba, ito yung nasa state of impurity na malaki, hadath akbar, matapos makipagtalik sa asawa o may lumabas na similya, dalisay ninyo ang inyong mga sarili sa pamagitan ng paliligo, paghugas ng buong katawan. Ito yung ghusl na sinasabi natin. Pangatlong na bagay na kung saan nangailangan ng ghusl ay ang paglabas ng dugo ng haid. Ang haid ay Arabic na kataga, nang ibig sabihin ay rigla sa mga kababaihan. At nifas. Ang nifas naman, dugong lumalabas sa isang buntis sanhi ng panganganak o bago manganak. So dito, alam natin sa mga kababaihan na mayroong lumalabas na karaniwang dugo, buwanan, ito yung menstrual sa kanila, ito yung tinatawag na haid. At nanatili ito sa loob ng 7 araw, maaring humigit o kumulang ng ayon sa pagkakaiba ng likas na katangian ng mga kababaihan. Ang nifas naman, ito yung dugo na lumalabas sa babae sanhi ng kaniyang panganganak at nanatili ito ng ilang mga araw. Dito, sa haid at sa kanifas, sa mga kababaihan, sa panahon ng paglabas ng dugo ay binigyan ng kaluwagan. No? Ibig sabihin, ang Islam ay nagbigay ng pagpapaluwag sa kanila. Kaya naman, dahil dito sila ay pansamantalang malaya mula sa pagsasagawa ng takdang sala. Yung sala na obligado. At yung pag-aayuno, siyam sa Ramadan, hanggang sila ay maging malinis. Datapwat, ang siyam pag-ayuno na ngailangan ng kapalit na pag-ayuno. Ibig sabihin, ang naiwan ng mga araw na kaniyang naiwan sa buwan ng Ramadan, kailangan na itong bayaran sa mga ibang araw. Subalit ang sala, takdang pagdarasal na kaniyang naiwan sapagkat siya ay dumating sa kanya ang haid o di kaya yung nifas, ay hindi na niya ito babayaran. Ito yung pagkakaiba. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi sa kanyang banal na Quran na kung saan ito ay tumutukoy sa mga kababaihan. Ang sinabi ng Allah, kaya lumayo kayo, huwag makipagtalik
sa mga kababaihan, mga asawa sa panahon ng kanilang pagririgla. Ito ay ipinagbabawal sa Islam. Ang tao, ang Muslim, kapag ang kanyang asawang babae ay may rigla, kaya bawal siyang makipagtalik sa kanya. At sila ay huwag ninyong lalapitan o huwag makipagtalik sa kanila. Ito yung kahulugan dito na lalapitan, ibig sabihin makipagtalik hanggang sila ay maging malinis matapos ang rigla at nakapaligo. At kung sila ay naging malinis na, sila ay maaari na ninyong lapitan o makipagtalik sa bahagi na kung saan ay pinag-utos ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Sa aya na ito mga kapatid, dito sinabi ng Allah kung ano yung bawal sa mga babae na hindi pwede makipagtalik ang kanilang mga asawa sa kanila hanggat hindi sila maging malinis o mawala ang kanilang buwan ng dalaw o kaya yung tinatawag natin na nifas, yung bagong panganak. At ang Islam mga kapatid, anumang bagay na obligadong malaman ay hindi po pwedeng ikahiya ng isang Muslim. Dapat nating malaman ang mga bagay na ito, kaya ito ay naisasama natin sa ating pagtalakay sa mga usapin na ito. Ang tanong sa isang Muslim, kapag siya ay o kaya nangyari sa kanya ang mga bagay na kung saan nangangailangan ng ghusl o paliligo, paano siya maligo? Ano ang paraan? Mayroon bang natatanging paraan ng paliligo na dapat gawin ng isang Muslim? Alam natin, ang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ay fattaharu. Ibig sabihin ay dalisay ninyo ang inyong mga sarili sa pamagitan ng pagliligo o kaya paliligo. Ito yung ghusl. Ito yung paghugas ng buong katawan. Na kung kaya ang isang Muslim ay mayroong sinusunod na katuruan. Ito ang katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung kaya nararapat sa isang Muslim na bago gumawa ng anumang bagay patungkol sa relihiyon ay dapat malaman niya ang mga alituntunin nito. So ang paliligo nabanggit sa Quran at nagawa rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa tinatawag na hadath akbar na nangailangan ng paliligo. Ang gagawin ng isang Muslim kapag nakagawa siya ng mga bagay na ito o kaya nangyari sa kanya, siya ay dapat magkaroon muna ng layunin, yung niya, intention. Okay? Niya sa Arabic, at alam natin yan na ito ang unang kondisyon sa anumang gawaing pagsamba. Upang ito'y tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ngailangan ng layunin, dalisay na layunin, yung niya, na sa kanyang puso at isip, ang paglilinis at paghuhugas ng tubig sa kanyang buong katawan. Okay? Ito yung kanyang niya, layunin sa kanyang paliligo na para mawala sa kanya ang hadath akbar. At mainam o kaya sunnah, kanais-nais, na bago siya maligo ay magsagawa muna siya ng udu. Okay? Ito yung kanais-nais lamang. Magsagawa siya muna ng udu, paghuhugas, yung tinatawag natin na ablution. Pagkatapos ay magbubuhos siya ng tubig sa ibang parte ng kanyang katawan at unahin niya sa kanan, pagkatapos ay sa kaliwa. So ito yung pangkaraniwan na paliligo. At ang pinaka-importante yung kanyang niya o layunin, at pagkatapos niyang maligo, magsagawa ng kumpletong paliligo, ay hindi na niya kailangan pang magsagawa ng udu, ablution, dahil ito ay sapat na sa kanya. Halimbawa, naging junub siya. Halimbawa ay nakipagtalik sa kanyang asawa, so siya ay naligo na kumpletong paliligo na mayroong intensyon niya layunin. Pagkatapos ay hindi na niya kailangan magsagawa ng udu, sapat na yun sa kanya. Pwede na siyang magsagawa ng sala at iba pang mga ibada o pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ang sunnah na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanais-nais ay ang pagsasagawa ng udu o tinatawag na ablution
paghugas bago siya maligo o di kaya ay pagkatapos niyang maligo. So dito, nalaman natin mga kapatid ang tinatawag na hadath akbar, malaking kalagayan ng dumi, at ang ghusl, paliligo, at ang mga bagay na kung saan nangailangan ng paliligo. At alhamdulillah, natapos tayo sa ating paksa na tahara o paglilinis, at insyaallah sa ating susunod na yugto o kabanata, at yun ang panghuling yugto sa ating subject na fiqh, sa ating level 1 dito sa paaralan Ituro Mo Sa Akin ng Islam. Antabayan ninyo kami sa sunod nating pagsasama. Wallahu a'lamu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون